Sa gilid ng isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may isang sabungerong hirap sa buhay na ang pangalan ay Lario. Kilala siya sa sabungan hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa sunod-sunod na talo. May isa siyang alagang manok panabong na kulay abuhin na tinawag niyang Kidlat, kahit na ang totoo'y bihira itong manalo. Nakatira si Lario sa isang lumang bahay kubo na halos butas-butas na ang bubong. Tuwing umuulan, kailangan niyang maglatag ng mga palanggana at timba sa sahig para saluhin ang tumutulong tubig. Ang asawa niyang si Mila ay tahimik na naglalaba sa may poso, at ang anak nilang si Rodel, 8 taong gulang, ay madalas maglaro sa putik dahil wala man lang maayos na laruan. Isang umaga, habang nagbibilang si Mila ng natitirang bigas, napabuntong hininga ito. "Lario," sabi niya habang hawak ang lumang garapon na halos wala ng laman. "Isang luto na lang to. Wala na tayong pambili sa susunod." Napatungo si Lario. Hawak niya ang pisi ng taling nakaikot sa paa ni Kidlat. Tahimik ang buong kubo, tanging alulong lang ng aso at kaluskos ng dahon sa labas ang maririnig. "May laban mamaya sa bayan," sabi ni Lario. "Malaki ang pusta. Kung mananalo si Kidlat, makakabawi tayo. Mababayaran ko yung utang kay Aling Tessa." Napailing si Mila. "Iyan din ang sabi mo noong nakaraang linggo at noong isang buwan, pero mas lumaki lang utang natin." "Huli na to, Mila. Panghuli na pangarap ko sa sabong. Kapag natalo pa ako, titigil na ako. Mangungontrata na lang ako sa bukid o maglalabada, kahit ano. Pero bigyan mo pa ako ngayon ng pagkakataon." Tumingin ang babae sa asawa. Kita niya sa mga mata ni Lario ang pagod, ngunit may bahid pa ring pag-asa. Mahigpit nitong hinaplos ang balikat niya. "Sige," mahinahong sabi ni Mila. "Pero huwag ka nang mangutang ulit, ha? Dalhin mo na lang itong natitirang barya." Inabot niya kay Lario ang kaunting perang nakalagay sa tinuping panyo. Inabot naman ni Lario ito na may kaba at pasasalamat. Hinalikan niya sa noo si Mila at niyakap si Rodel. "Pa, uwi ka agad, ha? Gusto ko ng tinapay," sabi ni Rodel, ngumangat-ngat ang sariling labi. "Oo, anak. Pag nanalo si Kidlat, bibili ako ng tinapay, gatas at candy para sa'yo." Ngumiti si Rodel kahit halatang hindi tiyak ang lalo. Lumakad si Lario papuntang bayan. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, sumasabay sa kanya ang huni ng mga ibon at hampas ng hanging nanggagaling sa bukid. Sa daang iyon may lumang punong mangga, tapos kakahuyang may mga maliliit na halaman sa gilid-gilid. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa gilid ng daan, sa pagitan ng mga talahib at damong ligaw. Parang may kumikislap sa lupa. Napakunot-noo si Lario. "Ano yun?" bulong niya sa sarili. Lumuhod siya at pinaghiwalay ang ilang kumpol ng damo. Doon niya nakita ang isang maliit na hugis bato na bagay. Kulay itim na parang uling, ngunit may kakaibang kinang na tila ginto kapag nasisinagan ng araw. Nasa tabi nito ang isang piraso ng luya, maliit, maitim at tuyong-tuyo sa unang tingin. Ngunit may kakaibang amoy na tila pinaghalong lupa, ulan at usok ng lumang insenso. Nabaling ang tingin ni Lario sa maliit na luya. Para bang may mahina itong pintig. Napalunok siya. "Baka may naglagay lang nito rito," sabi niya. "Pero bakit may kislap?" Inamoy niya ang luya. Hindi amoy bulok, kundi may kakaibang halimuyak na parang mainit na tsa at sariwang lupa na bagong bungkal. Hindi maipaliwanag ni Lario kung bakit, pero tinablan siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Para bang may mabigat na presensyang nakatingin sa kanya mula sa kakahuyan. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ang hangin ay tumahimik at pati mga ibon ay tila nawala ang huni. Maingat niyang inabot ang itim na luya. Pagkadampi ng balat niya, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya, ngunit ang palad niya ay uminit. Napaurong siya ng bahagya, pero hindi binitiwan ang luya. Sa sumunod na segundo, parang may humaplos sa kanyang tainga.
Isang mahina at paos na tinig na halos bulong lang. "Huwag mo akong sayangin." Napaatras si Lario na palingon sa kaliwa at kanan. "Sino yon?" Walang sagot, tanging lagaslas lang ng mga dahon. "Napapanaginipan ko na yata," bulong niya sa sarili. "Siguro gutom lang ako." Tinitigan niya ulit ang luya. Nakaukit sa ibabaw nito ang tila manipis na mga guhit na hugis bilog na parang maliliit na alon o singsing. "Mutya ba ito?" tanong niya sa sarili. Naalala niya ang mga kwento ng matatanda sa baryo tungkol sa mutya, mga kakaibang bagay mula sa kalikasan na biyaya raw ng mga engkanto. May mutya ng tubig, mutya ng bato, mutya ng dahon. Pero ngayon may hawak siyang itim na luya. Hindi niya pa narinig kailanman ang tungkol sa mutya ng itim na luya. Pinag-isipan niyang itapon, baka malas. Ngunit naalala niya ang mga utang, ang nag-aalalang mukha ni Mila, ang gutom na tiyan ni Rodel. "Kung totoo ka mang mutya," mahinang sabi ni Lario, "sana tulungan mo kami." Maingat niyang isinilid ang itim na luya sa maliit na bulsa sa loob ng kanyang lumang kamisa. Parang may dumaloy na init mula sa dibdib niya pababa sa tiyan hanggang sa mga binti. Nagpatuloy siya sa paglalakad papuntang bayan. Sa sabungan, maingay na ang mga tao. Samot-saring sigaw, tawanan at murahan ang maririnig. May usok ng sigarilyo sa hangin, humahalo sa amoy ng pawis at manok. Sa gitna ay ang bilog na entablado kung saan naglalaban ang mga panabong. "Lario!" sigaw ng isang pamilyar na boses. Si Dencio iyon, kaibigang sabungero na mahilig din sa pustahan ngunit di gaanong kasing hirap ni Lario. May tindahan kasi ng feeds ang asawa nito sa bayan. "Uy, Dencio," sagot ni Lario. "May laban si Kidlat mamaya." "Sigurado ka ba dyan?" bulong ni Dencio. "Ang kalaban mo raw mamaya, manok ni Mang Ramon na matagal ng panalo." Si Mang Ramon ang isa sa pinakamayayamang sabungero sa bayan. Malaki ang bahay nito, maraming lupa at halos wala nang ginawa kundi mag-alaga ng dekalidad na panabong. Maraming magsasaka at mahihirap ang may utang sa kanya. "Pag di ka nanalo, baka pati kubo nyo malubog na sa utang," dagdag ni Dencio, kalahating biro, kalahating totoo. Napakagatlabi si Lario. Hinaplos niya ang bulsa. Naramdaman ang init ng mutya ng itim na luya sa dibdib niya. "Bahala na," bulong niya sa sarili. "Ngayong araw malalaman kung may bisa ka talaga." Bago ang laban, dinala niya si Kidlat sa isang sulok. Hinaplos ang pakpak nito, marahang kinausap. "Kidlat, ito na ang huli nating laban. Kapag natalo pa tayo, titigil na ako." Tumitig ang manok sa kanya, tila naiintindihan ang sinasabi. Maingat na dinukot ni Lario ang mutya ng itim na luya. Sa pagkakataong iyon, mas ramdam niya ang pintig nito. Parang puso ng sanggol na maliliit ngunit mabilis ang tibok. Dinikit niya ng marahan ang mutya sa tuka ni Kidlat saka sa ulo na parang pinagpapahiran ng langis. "Maging matapang ka," bulong niya. "Kung may lakas man itong mutya, ipapasa ko sa iyo." Sa loob ng ilang segundo, parang nag-iba ang kinang ng mata ni Kidlat. Parang mas luminaw, mas lalong umitim ang balahibo sa ilang parte na parang nasisinagan ng kakaibang liwanag. Nang marinig ni Lario ang tawag ng tagapag-anunsyo, kinabahan siya ngunit matatag na sumugod sa bilog. Sa kabilang panig, sigaw ng announcer, ang pambato ni Mang Ramon, ang kilalang si Diablo. Isang malaking manok na kulay pulang dugo ang inilabas ni Mang Ramon. May mahahabang tari at matipunong katawan. Lumakas ang hiyawan ng mga tao. Sa kabila naman, ang manok ni Lario na taga-baryo Maligaya, si Kidlat. Mahina ang sigaw ng iilan, karamihan ay tumatawa lang, sanay na kasi sila na talunan si Lario. Pusta na! Pusta na!" sigaw ng mga tao. Karamihan sa kanila ay pumusta kay Diablo. May iilang nagbiro
at naglagay ng maliit na halaga kay Kidlat, hindi dahil naniniwala, kundi dahil gusto lang nilang kumontra. Si Dencio lang ang lumapit kay Lario. "Pare, maliit lang to ha, pero sa'yo ako," sabi nito, sabay abot ng kunting pera sa tagapagtala. "Baka sakaling ngayon ang araw mo." Tumango si Lario. "Salamat." Paglapag ng dalawang manok sa gitna, nagdikit ang mga tuka nila, tila nagmamasid. Si Diablo ay mabilis umastang agresibo, kumakampay at tumitilaok ng malakas. Si Kidlat naman ay tahimik pero kaliwat kanan ng tingin, parang hinahanap ang tamang tiempo. "Handa na?" sigaw ng announcer. Tumango ang magkabilang sabongero. "Bitaw!" Sa isang iglap, naglaban ng dalawang manok. Mabilis ang unang galaw ni Diablo. Sumugod ito na parang kidlat at sumaksak gamit ang tari, pero nakaiwas si Kidlat sa hindi maipaliwanag na paraan. Parang may humila sa kanya pakaliwa bago dumating ang tama. Nagtilian ang mga tao. "Aba, umiwas!" sigaw ng isa. Sumunod na galaw, muling umatake si Diablo. Ngunit si Kidlat, na madalas dati nauunahan, ngayon ay parang may kakaibang galing. Lumilipad ito ng kaunti, umiikot, umiiwas, at sa bawat pagkakataon ay nakakaganti. Sa gitna ng sigawan at ingay, nanlaki ang mata ni Lario. Ramdam niyang umiinit ang mutya sa kanyang dibdib, tumitibok na parang may sariling buhay. Sa bawat galaw ni Kidlat, parang may koneksyon sa paghinga niya. Napansin ito ni Mang Ramon. Bulong ng matanda. "Hindi ganito kumilos yang manok na yan dati." Nagpatuloy ang laban. Ilang minutong palitan ng sugod, iwas at saksak. Sa bandang huli, bihira nang tumama si Diablo habang dahan-dahang napupuruhan ni Kidlat ang katawan nito. "Isang saksak pa!" sigaw ng mga tao. Sa huling pagtalon, pumuwesto si Kidlat sa gilid na parang may nababasa sa hangin, saka sumaksak pataas. Tumama ang tari nito sa leeg ni Diablo. Bumagsak ang manok ni Mang Ramon. "Panalo si Kidlat!" sigaw ng announcer. Nabaling ang lahat ng tingin kay Lario. Ang dating tinatawanan ngayon ay binabati. "Lario, astig yang manok mo ha? Parang may anting-anting." Ngumiti lang si Lario, nanginginig ang tuhod. Naramdaman niya ang bigat ng perang ibinigay sa kanya bilang panalo. Hindi lang nabawi ang pustang barya nila ni Mila, kundi malaki ang tubo. Pag-uwi niya, bitbit niya ang isang sako ng bigas, ilang delata, tinapay para kay Rodel at kaunting gatas. Naluluha si Mila nang makita ang mga iyon. "Paano nangyari to?" tanong nito. "Nanalo si Kidlat," sagot niya. Parang kakaiba yung galaw niya kanina." "Baka naman sa wakas sinuwerte ka na." Nakangiting tugon ni Mila. Pinipigilan ang luha. "Salamat sa Diyos." Hindi nagbanggit si Lario tungkol sa mutya ng itim na luya. Naramdaman niyang hindi iyon basta-bastang bagay. Mas pinili niyang itago ito sa ilalim ng lumang banig sa tabi ng kanilang inidoro sa labas, binalot sa panyo. Lumipas ang mga araw. Sunod-sunod pa ang sabong ni Kidlat at sunod-sunod din ang panalo. Lumaki ang kabuhayan ni Lario. Nakabili sila ng bagong bubong, nakapag-ayos ng dingding, at nakabili pa ng kaunting gamit sa bahay. Nakapag-enroll si Rodel sa mas maayos na paaralan, may bagong tsinelas at bag. Si Mila naman ay nabawasan ang pag-aalala tuwing titingnan ang kanilang lalagyan ng bigas. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanilang buhay, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Lario. Siya na ang bagong hinahangaan ngayon sa sabungan, bulong ng ilan. "Ang dami ng panalo, parang di na normal," sabi ng iba. Sa isang gabi, habang nakaupo si Lario sa harap ng kubo, hawak ang tasa ng kape, lumapit si Dencio. "Pare, mahinang wika nito. May kumakalat na usapan. Sinasabi ng iba, gumagamit ka raw ng kulam o may anting-anting kagaling sa engkanto." Napakunot noo si Lario. "Mga chismis lang yan," sagot niya.
Kahit siya mismo ay may alam na may mutya talaga siya. Kilala kita, Lario, sagot ni Dencio. Hindi ka gagawa ng masama. Pero ingat ka. May mga taong pag nakikita ng umaangat ang mahirap, imbes na matuwa, nagagalit. Lalo na si Mang Ramon. Napatingin si Lario sa dilim ng gabi. Sa malayo, tanaw ang malaking bahay ni Mang Ramon sa may kalsada, maliwanag at malaki, parang nagmamalaki. Simula noon, naging mas madalas ang pakikialam ni Mang Ramon. Tuwing may sabong, siya ang laging humahamon kay Lario. Tila gustong patunayan na kaya pa rin niyang maging hari sa sabungan. Isang araw, pagkatapos ng panalo ni Kidlat muli laban sa isa sa mga manok ni Mang Ramon, lumapit mismo ang matanda kay Lario. "Magaling ka na ngayon," malamig na sabi ni Mang Ramon. "Hindi ko inaasahan sa isang tulad mo." "Ganyan lang po talaga, minsan talo, minsan panalo," magalang na sagot ni Lario. Kahit ramdam niya ang panginginig ng loob. "Mas marami ka ng panalo kaysa talo sa mga nakaraang buwan," sagot ni Mang Ramon. "Nakakahiya sa tulad kong matagal ng sabongero." Tumahimik si Lario. Hindi niya alam kung magpapaliwanag ba siya o tatahimik na lang. "May sekreto ka, no?" "Wala po, Mang Ramon. Sipag lang mag-alaga. Maayos na pagkain, maayos na pahinga." Tumingin si Mang Ramon ng masama. Saka umalis na, di na nagdagdag pa ng salita. Ngunit sa loob ng puso ni Lario, may kumislot na takot. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Mila at Rodel, nagising si Lario sa kakaibang lamig sa kubo. Parang may humahaplos sa hangin na malamig kahit hindi naman tagulan. Bumangon siya at nagpunta sa sulok kung saan nakatago ang mutya ng itim na luya. Pagbukas niya ng banig at pagkuha sa panyong nakabalot dito, nabigla siya. Ang mutya, na dating parang maliit at maitim na luya, ngayoy mas malinaw ang hugis, mas makintab, mas malalim ang itim. At sa paligid nito, parang may manipis na usok na kakulay abo, umiikot-ikot. Habang tinititigan niya ito, may narinig na naman siyang boses. Ngayon ay mas malinaw, mas malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. "Huwag kang matakot sa kanila. Wala silang magagawa sa may hawak sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Lario. "Sino ka?" Pabulong, ngunit nanginginig niyang tanong. "Kaibigan ng mga taong hirap sa buhay. Kaaway ng mga sakim at mapangabuso," sagot ng boses. "Matagal na akong nakalibing dito. Naghihintay sa isang taong sasalo sa aking lakas." "Mutya ka nga ba talaga?" "Hindi ako basta mutya. Ako ang itim na luya na pinagkalooban ng lakas ng mga espiritu ng lupa. Kaya kong patigasin ang puso ng mahihina at kaya kong palakasin ang loob ng mga naaapi. Sa sabungan, kayang-kaya kong pangunahan ang kilos ng iyong panabong." "Bakit mo ako pinili?" tanong ni Lario. "Dahil nakita ko ang gutom ng iyong pamilya, ang pawis mo sa bukid, ang pagkadurog ng iyong puso tuwing natatalo ka at napapagalitan ng mayayaman. Pero may kapalit ang bawat tulong na binibigay ko." Napakalamig ng hangin. "Anong kapalit?" tanong ni Lario, halos ayaw marinig ang sagot. "Simpleng-simple. Huwag kang titigil. Huwag mong bitawan ang sabong. Palakihin mo ang iyong pangalan sa sabungan hanggang maramdaman ng mga tulad ni Mang Ramon na hindi na sila ang pinakamakapangyarihan. Sa tuwing lalaban ang manok mo, ibuhos mo ang galit mo sa pang-aapi nila at iaabot ko sa iyo ang lakas na kailangan mo." Napayuko si Lario. Naalala niya ang pangako niya kay Mila na titigil na siya kapag natalo pa. Pero ngayon, ibang usapan na ito. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Parang may bagong apoy sa puso niya. Pagkakataon na bumangon hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng inaapi ng mayayaman sa baryo. "Paano kung ayaw ko?" mahinang tanong niya. Tahimik sandali ang boses. "Kung ayaw mo, ibalik mo ako sa lupa.
ibabaon mong muli. Mabubuhay pa rin kayo, mabagal, mahirap, puno ng takot sa mga tulad ni Mang Ramon. Walang magbabago, pero ligtas ka. Napakagatlabi si Lario. Tumingala siya at naisip ang mukha ni Rodel, ang pagnanais nitong magkaroon ng mas maayos na kinabukasan, at si Mila na laging nakayuko sa pagod pero pilit pang ngumiting mahinahon. Kung tatanggapin kita, dadagsa ang panalo, lalapit ang pera, ngunit may mga taong masasaktan sa prosesong iyon, ang mga taong nabubuhay sa pagsasamantala sa inyo. Kapag humarang sila, hindi kita bibiguin. Pero tandaan mo, Lario, ang mga pusong pinapalakas ko ay hindi pwedeng duwag. Kapag pinili mo ako, hindi ka na basta ordinaryong sabongero. Isa ka nang sisira sa balanse ng kapangyarihan sa baryong ito. Matagal na natahimik si Lario. Sa huli, ipinikit niya ang mga mata at mahigpit na hinawakan ang mutya ng itim na luya. Papayag ako, bulong niya. Pero isang kondisyon, ayokong may mamatay ng walang kasalanan. Huwag mong idadamay ang inosente. Tahimik sandali. Ang itim na luya ay nagbibigay ng lakas ayon sa laman ng puso ng humahawak. Kung paninindigan mo ang sinabi mo, hindi ako gagalaw laban sa inosente. Ngunit kung paiiralin mo ang kasakiman, hindi kita ipagtatanggol. Huminga ng malalim si Lario. Sige, tanggap ko. Simula noon, nagbago ang buhay ni Lario ng lubusan. Hindi lamang sa yaman at pera, kundi sa tingin niya sa sarili. Sa bawat labang sinasalihan ni Kidlat, ramdam ni Lario na parang may umaakay sa kanya kung kailan dapat ipusta, kung kanino dapat pumusta, kung kailan dapat mag-atras o sumulong. Hindi na pinapansin ni Lario ang takot sa mga mayayamang sabongero. Kapag nakikita niya si Mang Ramon sa gitna ng sabungan, hindi na siya napapatras. Sa halip, matatag na ang tingin niya. Lumipas ang buwan. Dumami ang mga alagang manok ni Lario. Nagtayo siya ng maliit na kulungan sa likod ng kubo. Nakabili sila ng pedicab na ipinapasada ni Lario kapag walang sabong at tumulong siyang magpaayos ng ilang bahagi ng kapilya sa baryo. Sa paningin ng nakararami, isa siyang ehemplo ng mahirap na umasenso. May ilan na naiinggit, may ilan na humahanga. Ngunit si Mang Ramon, imbes na matuto, lalo pang nag-init ang ulo. Hindi pwedeng mas mataas ang pangalan ng isang tulad niya kaysa sa akin. Galit nitong sabi sa kanyang mga tauhan. May ilan siyang tauhan na kilalang nagbabantay ng pusta at minsan ay nananakot ng mga hindi marunong magbayad. Sa isang gabi, tinipon niya ang mga ito sa likod ng kanyang malaking bahay. Alamin niyo kung paano nananalo si Lario, malamig na utos ni Mang Ramon. Kung may ginagamit siyang kulam o mutya o kung anuman, agawin niyo. Hindi ako papayag na may mangunguna sa akin sa sabungan. Ako ang hari dito. Sinimulan ng mga tauhan niya ang pag-usisa. May nagtanong-tanong sa kapitbahay ni Lario. May nagmanman sa kulungan ni Kidlat. Walang makita dahil ang tunay na sekreto ay nakabalot sa isang panyo at nakatago sa lugar na hindi nila inaasahan. Isang gabi, habang pauwi si Lario galing sa bungan, dumaan siya sa madilim na bahagi ng daan sa may kakahuyan. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng buwan ay bahagya lang sumisinag sa lupa. Bigla siyang hinarang ng tatlong lalaki. Lario, balita namin magaling ka na, sabi ng isa, may hawak na patpat. Totoo bang may gamit kang anting-anting? Dagdag ng isa pa. Wala akong anting-anting, sagot ni Lario, kahit alam niyang may mutya nga siya. Huwag ka nang magsinungaling, sinabi na ni Mang Ramon, hindi raw normal ang panalo mo. Ibaba mo lahat ng nasa bulsa mo, lalo na kung may kakaiba dyan. Nang tumangging ibigay ni Lario ang gamit niya, sinubukan siyang hampasin. Ngunit parang may sariling kilos ang katawan niya. Umiwas siya ng hindi iniisip, parang may gumagabay sa mga paa niya. Ilang beses na sumugod ang mga lalaki, pero sa bawat paghampas nila,
Parang may humihila kay Lario sa tamang direksyon. Nasa bulsa niya noon ang mutya. Naiwan niyang hindi na itago dahil minadali ang pag-alis sa bahay. Habang patuloy ang gulo, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno sa gilid ng daan ay tila sabay-sabay na kumaluskos. Naramdaman ng mga tauhan ni Mang Ramon ang kakaibang kilabot. Parang may nakatingin, bulong ng isa. Wala akong nakikita, pero hirap akong huminga, sabi pa ng isa. Sa huling pagkakataon na sumugod sila, bigla na lang nadulas ang isa't isa. Parang may humila sa kanilang mga paa mula sa ilalim ng lupa. Nagkandahulog sila sa gilid ng daan. May nasamid, may napasubsob sa lupa. Hindi na nasaktan si Lario ng malubha. Kita niya ang takot sa mga mata ng tatlo. Sabihin niyo kay Mang Ramon, matatag na sabi ni Lario, na kung may problema siya sa panalo ko, harapin niya ako sa sabungan, hindi sa ganitong paraan. Hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya. Ako'y sabungerong umaasa sa lakas, tiyaga at sa awa ng Diyos. Hindi na niya nabanggit ang mutya. Nagkahiwa-hiwalay na patakbo ang tatlo, hindi na nakipagbuno pa. Nang makauwi si Lario, kinuha niya agad ang mutya ng itim na luya at tinitigan. Salamat, bulong niya. Kung hindi dahil sa iyo, baka napuruhan nila ako. Narinig niyang muli ang boses sa loob ng isipan niya. Hindi ko patiisin ang mga umaapi sa hawak sa akin. Ngunit tandaan mo, Lario, habang dumarami ang panalo mo, dumarami rin ang galit sa iyo. Hindi ko kayang pigilan ang lahat ng kapahamakan. Mayroon ka ring sariling pagpili. Ano ang ibig mong sabihin? May araw na haharapin mo si Mang Ramon, hindi lang bilang sabunghero, kundi bilang simbolo ng lahat ng pang-aapi sa baryo. Kailangang buo ang loob mo kung hanggang saan mo kayang lumaban nang hindi nagiging katulad nila. Mas lalong napabigat ang isip ni Lario. Lumipas pa ang ilang buwan, dumating ang piyesta sa baryo. Kadalasan kapag piyesta, may pinakamalaking sabong ng taon. Malaki ang pusta, maraming tao mula sa ibang lugar ang dumarayo at halos buong bayan ay nagtitipon sa sabungan. Sa taong iyon, nagpasya ang mga organizer na gagawin ang torneong hari ng sabungan. Ang manok na mananalo sa dulo ng torneo ay kikilalaning pinakamagaling na panabong sa buong bayan at ang amo nito ay bibigyan ng malaking gantimpala. Hindi lamang pera, kundi respeto at impluensya. Natural, nagpalista agad si Mang Ramon. Marami siyang manok na pwedeng ipanlaban. Ngunit sa mga bulong-bulungan, ang tunay na inaabangan ng mga tao ay kung sasali ba si Lario at si Kidlat. Alam ni Lario na ito na ang panahon. Sa gabing bago ang torneo, kinausap niya si Mila sa harap ng kubo. Magkahawak kamay silang nakaupo, tanaw ang maliwanag na buwan. Mila, mahinahon niyang sabi, bukas ang pinakamalaking sabong sa bayan. Maaari tayong manalo ng malaki, pero pwede rin tayong matalo. Lario, sagot ni Mila, kahit ano pa ang mangyari bukas, natuto na akong huwag umasa ng sobra. Ang mahalaga, buo pa rin tayong pamilya. Hindi pera ang magpapaligaya sa atin kung sisirain naman nito ang loob mo. Kung manalo tayo, sabi ni Lario, maaaring maiba na ang tingin ng maraming tao sa atin. Wala nang mangmamaliit, hindi na tayo basta-basta uutusan. Pero, pag nanalo, baka mas lalo tayong kainggitan. Baka mas lumalim ang galit ni Mang Ramon. Kung ganon, sagot ni Mila, tanungin mo ang sarili mo. Bakit ka ba sumasabong? Para banggain si Mang Ramon o para buhayin ang pamilya natin at makatulong sa iba? Napayuko si Lario. Mula nang makuha niya ang mutya ng itim na luya, unti-unti niyang naramdaman na hindi na lamang tungkol sa pamilya niya ang pakikibaka niya. Ngunit sa pusod ng puso niya, iyon pa rin ang tunay na dahilan. Pinili niya ang mutya dahil sa pagkagutom ng pamilya, hindi dahil sa kapangyarihan. Kung may araw na kailangan mong mamili,
Dagdag ni Mila, pipiliin mo sana yung hindi ka mapapariwara. Kinagabihan, bago matulog, kinuha muli ni Lario ang mutya. Bukas, kailangan ko ang lakas mo, mahinahon niyang sabi. Pero kung may oras sa laban na kailangan kong pumili kung sino ang mas mahalaga, pagmataas o pamilya ko, sana hindi mo ako hihilahin sa maling direksyon. Tahimik ang boses sa ilang saglit. Ang itim na luya, sagot nito sa wakas, ay hindi nagpapasiya para sa'yo. Inilalabas ko lang kung ano ang tunay mong laman. Kung para saan ang puso mo, doon ako lalakas. Kung sa galit, lalakas ako sa galit. Kung sa pagmamahal, lalakas ako sa pagmamahal. Ikaw ang magtatakda. Kinabukasan, umaga pa lang, punuan na ang sabungan. May mga kariton ng pagkain sa paligid, may nagtitinda ng sigarilyo, may mga batang naglalaro sa gilid. Ang mga lalaki kanya-kanyang sigaw, tawag ng pusta, kwentuhan. Pagsapit ng gitna ng araw, dumating ang pinakahihintay na laban. Itinawag ng announcer ang pangalang matagal ng pinag-uusapan ng buong bayan. Ang huling laban sa torneo ng Hari ng Sabungan. Sa isang panig, ang pambato ni Mang Ramon, ang bagong panabong niyang si Rayo, kilala na sa iba pang lugar sa dami ng panalo. At sa kabilang panig, ang manok ng sabonggerong taga Maligaya na nakilala sa mga panalo nitong nakaraang buwan, si Kidlat. Umugong ang buong sabungan. Sa gilid, si Dencio ay bitbit ang maliit na pusta, nanginginig sa kaba. Si Mila at Rodel, nakatayo sa likod ng maraming tao, hindi sanay sa ganitong siksikan pero handang manood. Nang makita ni Rodel ang amang naglalakad papasok ng bilog kalapit ang hawak na si Kidlat, kumaway ito. Ngumiti si Lario at tumango. Sa bulsa ng kanyang kamisa, naroroon ang mutya ng itim na luya, kumikislap at umiinit. Itinapat ng mga tauhan ng sabungan ng dalawang manok. Mas malaki si Rayo, mas matikas, at halatang sanay sa laban. Si Kidlat naman, bagaman hindi kasing tangkad, ay may matalim na tingin at tiyempong pinanday na ng maraming laban. Handa na ba ang mga manok? Sigaw ng announcer. Tumango si Lario at si Mang Ramon. Bago binitawan ang mga manok, lumapit ng bahagya si Mang Ramon kay Lario. Kung aatras ka ngayon, malamig na sabi ni Mang Ramon, bibigyan kita ng halagang hindi mo pa nalalaman. Bibilhin ko ang manok mo, pati na ang respeto ng mga tao sa iyo. Pero mananatili akong hari ng sabungan. Tinitigan ni Lario ang matanda. Hindi na ako bumabalik sa dati, sagot niya. Hindi ko ibebenta ang dignidad ko. Hindi mo mabibili ang pag-asang naibigay na ni Kidlat sa pamilya ko at sa mga taong naniniwalang kayang manalo ang mahirap. Matitigas na salita, sagot ni Mang Ramon. Tingnan natin kung matitigas din ang tuhod mo pag nagsimula na. Umalis ito, huminga ng malalim si Lario. Dinukot niya saglit ang mutya, hinawakan sa loob ng bulsa. Kung galit ang paiiralin ko, malamang gugustuhin kong durugin si Mang Ramon. Bulong niya sa sarili. Pero hindi ako katulad niya. Hindi ako lalaban dahil sa galit. Lalaban ako dahil kailangan namin ng panalo. Para sa pamilya ko at para sa mga tulad naming naghihirap. Ipininid niyang muli ang bulsa. Bitaw, sigaw ng announcer. Sa isang iglap, nagsalpukan si Rayo at Kidlat. Mabilis si Rayo, agresibo, parang bagyo na walang pakundangan sa galaw. Sinugod nito si Kidlat sa kaliwat kanan at sa unang takbo ay muntik nang tamaan si Kidlat sa leeg. Uy! Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Ngunit sa huling segundo, parang may humila sa paa ni Kidlat paatras. Nakaatras ito at tanging hangin lang ang tinamaan ng tari ni Rayo. Nagpatuloy ang palitan ng galaw. Kapag umaatake si Rayo, si Kidlat ay umiikot at umiiwas sa paraang hindi maipaliwanag. Sa bawat paghina ng tempo ni Rayo, saka naman babanat si Kidlat ng saksak. Sa gitna ng laban, napansin ni Lario na tila masyadong mainit ang mutya sa bulsa niya, parang naglalagablab.
May pumasok na tinig sa isipan niya. Kung gusto mong tapusin agad ito, hayaang manaig ang galit. Ako na ang bahala. Pero sumagi sa isip ni Lario ang mga mukha ng mga tao sa sabungan ng mga batang nagbibitbit ng supot ng mani, ang mga matandang nag-aalala sa pustang pera, ang ibang hirap ding magsasakang nagpupusta ng konti para lang sumubok ng kapalaran. Sa likod, nakita niya ang mukha ni Mila, bahagyang kinakabahan, at si Rodel na kumakapit sa saya ng ina. Hindi ako lalaban dahil sa galit, mariing bulong ni Lario sa sarili. Lalaban ako dahil sa pag-asa. Sa sandaling iyon, parang may biglang nagbago sa kilos ni Kidlat. Naging mas kalmado ang manok, hindi na parang umaasa lang sa pag-iwas, kundi parang alam nito kung kailan tunay na tamang oras umatake. Si Rayo, sa kabilang banda, ay lalong nagiging marahas sa bawat sandali. Dugain mo na yan, sigaw ng ilang mamumusta kay Mang Ramon. Tapusin mo, dagdag ng iba. Napansin ni Lario na sa bawat sigaw ng poot mula sa panig ni Mang Ramon, lalo lang kumakabog ang dibdib niya, pero pinilit niyang kumalma. Nasayo ang huling galaw, Kidlat, pabulong niyang sabi. Sa biglang sandali, parang nagkaroon ng tahimik na pagitan sa lahat ng ingay. Si Rayo ay biglang sumugod ng buong lakas. Taas ang pakpak, lundag ang katawan, nakatutok ang tari, handang tumapos. Pero sa mismong sandaling iyon, kumilos si Kidlat sa paraan na wala pang nakitang ganon si Lario. Hindi ito basta umilag lang. Para itong tumalon na kasabay ni Rayo, dumaan sa ilalim ng pakpak, at doon sa pinakabutas ng depensang hindi nakita ni Mang Ramon, sumaksak si Kidlat pataas. Isang malalim na tama sa ilalim ng leeg ni Rayo. Tumigil ang mundo saglit. Bumagsak si Rayo sa gitna ng sabungan. Nagtilian ang ilan, napasigaw sa galit ang iba. Ngunit walang duda. Panalo si Kidlat, sigaw ng announcer. Siya ang hari ng sabungan. Nag-ingay ang buong sabungan. May mga napasuntok sa ere, may napasalampak sa lupa sa panghihinayang sa pustang natalo. Si Lario, nanginginig ang tuhod, ay lumapit kay Kidlat at niyakap ito. Tapos na, bulong niya. Nanalo tayo, kaibigan. Hindi na napigilan ni Rodel ang tumakbo papasok sa bakod ng sabungan, kahit bawal na sa bata. Agad naman siyang sinabayan ni Mila para sundan. Pa! Sigaw ni Rodel, yumakap sa baywang ng ama. Ang galing-galing mo po! Ngumiti si Lario at hinaplos ang ulo ng anak. Hindi ako magaling, anak. Si Kidlat ang magaling. At may mga tulong tayong hindi nakikita. Sa gilid, nakita niyang naglalakad papalabas si Mang Ramon kasama ang kanyang tauhan, nakayuko at galit. Hindi na ito lumapit pa. Wala itong nagawa kundi tanggapin na may panahong bumabagsak din ang hari kapag napapalitan ng bago. Habang ibinibigay ang gantimpalang pera kay Lario at kinakamayan siya ng mga organizers, puso niya ay halo-halong saya at bigat. Kinagabihan, pag-uwi nila sa bahay, nagtipon-tipon ang pamilya sa mesa. May masaganang ulam, may kanin na hindi tinipid, may prutas pa. Hindi ko inakalang mararanasan natin to, sabi ni Mila, naiiyak sa tuwa. Salamat, Lario. Hindi ako nag-iisa, sagot ni Lario. Pagkatapos kumain, lumabas si Lario sa bakuran. Tahimik ang gabi, maliwanag ang buwan. Kinuha niya ang mutya ng itim na luya at tinitigan ito sa palad. Natupad na ang layunin mo, sabi ng boses sa isipan niya. Nabali mo na ang pagmamataas ng matagal ng hari ng sabungan. Hindi ka na rin katulad ng dati. May pera ka na. May pangalan ka na. Pero kapalit noon, sagot ni Lario, ang tuloy-tuloy na panganib. Habang buhay kitang hawak, habang buhay din akong kakabahan sa mga posibleng gustong umagaw, manakit o pasamain ang tingin sa amin. Natatakot ka na ba sa akin? Tanong ng boses. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot ni Lario.
Natatakot ako sa sarili ko, na balang araw baka mahulog ang puso ko sa kasakiman. Baka sa susunod na gera sa sabungan, hindi na para sa pamilya ko ang labang gusto ko, kundi para na lang patunayan na mas mataas ako sa iba. Baka ako na ang magiging katulad ni Mang Ramon. Tumahimik ang boses. Lumamig ang mutya sa palad niya, parang huminto ang pintig. May sarili kang isip, Lario, tugon ng boses. Ang tungkulin ko ay palakasin kung ano ang laman nito. Kung pipiliin mong maging sakim, lalakas ang kasakiman. Kung pipiliin mong tumigil sa oras na tama na, kaya mo ring gawin. Matagal na tinitigan ni Lario ang mutya. Naalala niya ang unang araw na pinulot niya ito. Ang gutom, ang takot, ang pagkalugmok. Naalala niya rin ang bawat panalong nagbigay sa kanila ng pagkain, bubong, pag-asa at paggalang mula sa iba. Ngunit naalala rin niyang sa bawat panalo may pustang perang nawala mula sa iba. May mga taong nawalan ng huling barya. May mga batang umuwi na walang makain dahil natalo sa sabungan ng ama nilang umasa sa tsamba. Humigpit ang hawak ni Lario sa mutya ng itim na luya. Maraming salamat sa tulong mo, malumanay niyang sabi. Hindi ko makakalimutan na isa ka sa mga dahilan kung bakit nakabangon kami. Pero ngayong nakaangat na kami, hindi ko na gustong ipagpatuloy ang ganitong klase ng laban. Ayokong umikot ang mundo namin sa pusta ng iba. Gusto kong kumita sa marangal na paraan, sa pawis, hindi sa swerte. Sigurado ka ba? Tanong ng boses. Kapag binitiwan mo ako, babalik ka sa pagiging ordinaryo. Wala nang mutyang mag-aakay sa panalo. Wala nang espiritong tatayo sa pagitan mo at ng mga gustong manakit. Hindi na ako takot, sagot ni Lario. Hindi na rin ako nag-iisa. May pamilya na akong handang tumayo kasama ko. May pangalan na akong pwedeng gamitin para maghanap ng marangal na hanap buhay. Pwede akong magtayo ng maliit na negosyo, mag-alaga ng manok hindi para sa sabungan kundi para ibenta, magtrabaho sa bukid na hindi umaasa sa pusta. Kung iyan ang pasya mo, wala akong magagawa, sagot ng boses. Mahina na. Ang kapangyarihan ko ay nasa kamay ng humahawak sa akin. Kapag binitiwan mo na ako, hahanap ako ulit ng bagong lupa kung saan ako magpapahinga. Huminga ng malalim si Lario. Lumapit siya sa gilid ng lupang malapit sa puno ng saging kung saan malambot ang lupa. Humukay siya gamit ang isang maliit na pala, hindi masyadong malalim ngunit sapat upang maitago ang mutya. Hinawakan niya ito sa huling pagkakataon. Maraming salamat, ulit niya. Pero dito na nagtatapos ang samahan natin. Kung may susunod mang makakakita sa iyo, sana'y ganon din kalinis ang puso niya sa simula. O mas mainam, sana hindi niya ikulong ang sarili niya sa sabungan. Marahang inihulog ni Lario ang mutya ng itim na luya sa butas. Sa sandaling tumama ito sa lupa, isang malamig na hangin ang dumaan, ngunit hindi na kasing bigat ng dati. Mas banayad, parang pamamaalam. Tinabunan ni Lario ng lupa ang mutya, saka itinusok ang isang maliit na tinik na kahoy sa ibabaw. Tanda sa sarili niya kung saan ito nakabaon. Hindi bilang tukso, kundi bilang paalala sa naging bahagi nito sa buhay niya. Pagbalik niya sa kubo, sinalubong siya ni Mila. Saan ka galing? Tanong nito. May ibinaon lang ako sa lupa, sagot niya, ngumingiti. May isang kabanata sa buhay ko na kailangan ko ng isara para makapagsimula tayo ng bago. Bago? Tanong ni Mila. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko. Tugon ni Lario. Gamitin natin ang gantimpalang pera hindi para sa panibagong sabong, kundi para sa maliit na negosyo. Magtayo tayo ng maliit na tindahan. Mag-alaga tayo ng manok, pero hindi na panabong. Pangitlog, pangbenta sa mga kapitbahay. Ayoko nang maging sabungerong pinapanood ng lahat habang sinisigawan. Gusto kong maging ama at asawa na kayang buhayin ang pamilya sa marangal na paraan. Napaluha si Mila, hindi sa lungkot kundi sa tuwa.
Iyan ang matagal ko ng panalangin, sabi niya. Hindi ko lang masabi sa iyo na tuwiran dahil ayokong bastusin ang pangarap mo. Lumapit si Rodel, kumapit sa kamay ng ama. Pa, hindi ka na po sasabong? Tanong niya. Hindi na, sagot ni Lario nakangiting tapat. Pero mas makakasama mo na ako sa bahay. Tuturuan kita mag-alaga ng manok, magtanim sa likod bahay at magtulak ng pedicab sa tamang panahon. Hindi mo na kailangang kabahan kung uuwi ba akong talo o panalo dahil hindi na doon iikot ang buhay natin. Gusto ko po yon, sagot ni Rodel at yumakap ng mahigpit sa ama. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, nagbago ang takbo ng buhay ni Lario. Unti-unti niyang ibinenta ang ilang panabong. Naiwan si Kidlat bilang alagang hindi na nilalaban, kundi kasamang naglalakad sa bakuran. Binuksan nila ni Mila ang maliit na tindahan sa harap ng kubo. Nagbebenta sila ng bigas, sardinas, toyo, suka, itlog, at kung ano-ano pang pang-araw-araw na kailangan ng kapitbahay. Dahil kilala si Lario bilang dating sabongherong umangat, marunong na rin siyang makisama sa mga tao at hindi na sungit o mabilis uminit ang ulo. Ang totoo, minsan ay sabi niya kay Dencio, mas masarap pala ang pakiramdam na kumikita ka mula sa sipag kaysa sa swerte. Totoo yan, sagot ni Dencio, na ngayon ay mas bihira na ring sumabong. Tsaka iba ang tulog kapag alam mong walang tinataya sa gabing iyon, kundi pagod mo sa buong araw, hindi pera ng iba. Si Mang Ramon, kalaunan, ay lumamlam ang pangalan sa sabungan. May mga panalo pa rin siya, pero nawalan na ng dating kinang ang kanyang pangalan. Maraming tao ang unti-unti nang naiinis sa sobrang kayabangan niya. May ilan pang nagsabing dapat ding matutong kumayod sa ibang paraan at hindi lang sa pusta. Sa puso ni Lario, wala na siyang galit sa matanda. Sa halip may bahagyang awa. Naunawaan niyang minsan, ang sinasambang kapangyarihan ay hindi lang mutya o anting-anting. Maaaring ito'y sariling yabang na nagpapaniwalang wala nang mas mataas sa sarili. Paglipas ng ilang taon, hindi na si Lario ang tinatawag na hari ng sabungan. Pero sa baryo, may bagong tawag sa kanya. Si Lario na dating sabungerong mahirap na nakapulot ng kakaibang mutya, ngunit mas piniling maging ama ng tahanan at huwarang kapitbahay. Hindi na alam ng karamihan ang buong kwento tungkol sa mutya ng itim na luya. Karamihan ay naririnig lamang ito bilang alamat na binubulong sa gabi. Sinasabing sa ilalim ng isang maliit na puno sa lupa ni Lario, nakabaon ang isang kakaibang luya na itim at kumikislap sa liwanag ng buwan. Sinasabi ng matatanda na kung may makakita man ulit dito, sana'y katulad din ng unang humawak. Isang taong naghahangad ng pag-angat, hindi para lang itaas ang sarili, kundi para buhatin ang pamilya at igalang ang kapwa. At sa tuwing dadaan si Lario sa bahaging iyon ng bakuran, bahagya siyang napapangiti. Hindi na niya kailangan ng boses ng mutya sa dibdib niya dahil may bago na siyang pinakikinggan, ang tahimik na payo ng konsyensya, ng pag-ibig ng pamilya at ng sariling tapang na pumiling tumigil sa gitna ng tukso ng kapangyarihan. Sa huli, ang mutya ng itim na luya ay nanatiling bahagi ng kanyang kwento, hindi bilang sumpang nagpaikot sa buhay niya, kundi bilang paalalang minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang bitawan ito sa tamang oras. Wakas.